Magandang gabi ho mga boss. Napanood nyo ba yung naging ng Kongreso? Na lumusot na yung sufficiency in substance, no? To the fourth impeachment complaint, the Cabrera impeachment complaint endorsed by the Honorable Abante and the Honorable Ortega. The chair is ready to hear the necessary motion. Madam Chair. The Honorable Rodriguez. Before the vote, once again, I would like to ask. There are 5 grounds on the fourth complaint. This representation believes in the dismissal, no substance in 3, but 2 has substance. How do I vote? Itong si Rodriguez parang nag-coopman no? Nanggulo lang siya. Pero bumoto rin siya. In favor of sufficiency in substance. Bumoto, taas yung kamay niya Ang naiwan lang, ito si manyak. Yung si Suntay. Si Suntay pala. Siya lang mag-isa bumoto. 54-1 Honorable Rodriguez, it is clear in the rules that we are voting on the entire impeachment complaint. The sufficiency in substance has to be determined on the basis of its entirety and not on the basis of the individual grounds. In other words, it's either you vote in favor of the sufficiency or not in favor of the sufficiency. Madam Chair, I always... bumoto rin siya. In favor siya. Pero si Ann Curtis, si Suntay, siya lang ang tumaas ng kamay, not in favor siya. Iba, Agree with the chair. Thank you. The chair is ready to hear the necessary motion. Madam Chair, The Honorable Zamora. I move to declare the impeachment complaint filed by Attorney Nathaniel Cabrera as sufficient in substance. There is a motion to declare the impeachment complaint of Cabrera sufficient in substance. Do I hear a second? The same has been seconded. Is there any objection? Madam Chair, once again, objection. The same has been objected to. We shall proceed to divide the House. Those who are in favor of the motion. Si Suntay yata yung nag-object. Dalawang beses siya nag-object Kaya nagkaroon ng botohan Ang gulo ni Suntay. Please raise your right hand. Parehas ho score niyan 54-1. Oo. Talagang matibay si Suntay. Si Rodriguez nag-alakupman naman, bumoto naman siya, favor naman siya, sufficiency in substance. Kalawan, ang gulo na ang lakas din ng bunganga ni Rodriguez. Kala mo talaga. Oo. Pero alam niyo mga friend, talagang ito sa Kongreso, talagang may impeach yan. Kasi, ang aantayin na lang natin dyan kung sino yung mga babaliktad na dating pumirma na, sa impeachment, yung mahigit 260 yata yun. Secretariat, are you okay? You may put down your hands. Those who are not in favor of the motion, please raise your right hand. Kaya kumbaga dito mga friend, ang aabangan na natin, yung babaliktad. You may put down your hand. Those who abstain, please raise your right hand. That concludes our voting on the fourth impeachment complaint. Secretariat, result, please. Yun na lang ang abangan natin dito mga friend. Kung sino yung dating nag-impeach, na ngayon hindi na siya mag-impeach. Kaya malamang mahigit pa rin sa yan. Sobra-sobra pa rin sa 105 yan. Dahil sobrang kapal naman ng mukha mo. In-impeach mo nun, tapos ngayon hindi ka pipirma. Diba? Hindi ka pipirma. With 54 votes in the affirmative and 1 vote in the negative, Yung 1 vote, si Suntay yun. with 0 abstention, the chair declares the Cabrera impeachment complaint sufficient in substance. So ruled. Yun mga boss,
Talagang ano yan, tatawid yan. Kaya lang dito, magkakabukingan nga ho talaga dito dahil yun nga, lalabas na yung mga bank account ni Sara. Talagang grabe ho dito ang mangyayari. Yun ang hindi natin alam, paano babaliktarin ng Senado. Sa Senado ho talaga nakakatakot eh. Mamaya sabihin ko sa inyo kung bakit. Eto si Congressman Adjong. Vice President Sara Duterte was again a no-show in the budget hearing of the House Appropriations Committee. Ipaaresto na ang 7 opisyal ng Office of the Vice President. Mary Grace Piatos does not appear in its records. Shmina Grace Piatos does not appear in its records. She may not like how I answer. She may not like the content of my answer. Dito nga, ang gaganda nga ng pangalan nila, di ba? Si Jay Camote, si Miggy Mango, saka yung Dodong Gang, o di ba? Parami, pa-creative ng pa-creative. I would like to forgo the opportunity to defend the budget in a question and answer format. Bakit ako pumirma sa impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte? Ako po si Zia Alonto Adyong, congressman ng unang distrito ng lalawigan ng Lanao del Sur. At ito po ang Article 2 ng verified impeachment complaint laban kay Vice President Sara Zimmerman Duterte. Honorable Vice President, before I recognize you, would you like to take your oath? I will only recognize you if you will take your oath. Okay, Okay. let's do this. Bilang isang budget sponsor ng Office of the Vice President, Take your oath. Okay, let's do this. Hindi man lang tumayo. Talagang bastos eh, no? President at miyembro ng Committee on Good Government, isa ako sa mga naging saksi sa effort ng Vice Presidente sa pag-suppress at pag-conceal ng mga information at dokumento na nag-explain kung paano ginasta ang confidential funds. Ang mga tanong po natin dito, hindi nakukuha ang kakulang sagot. Bagkus, nanganganak pa ng maraming tanong. Hindi biro ang pinag-uusapan dito. Hindi lang ito naglalaro dito, Mr. Chair. Seryosong bagay po ito. Attorney Lopez, you're not making sense. You just mentioned that you have no Baliktad na ho ito. Yung nangyari nung nakaraan to. knowledge and information about confidential funds, and yet, to the AOM of COA, ikaw ang sumagot. Bukod pa sa hindi pagdalo sa budget deliberation at committee hearing ng Committee on Good Government, may exerted effort pa ang Vice Presidente na hindi sagutin ang mga katanungan na nag-uugnay kung paano ginasta ang confidential funds. Notably, there is no mention in the letter as to whether the Vice President intends to attend the hearing or not. So, ibig sabihin, wala po ni isa na dumating from the Office of the Vice President. Tulad lamang ng hindi niya pagtitake ng oath. Sipin mo, ni isa walang dumalo. Pati mga kasama niya sa Office of the Vice President. Pinatatawag sila. Ganun sila katibay. Di ba? Na ginagawa lamang dapat ng mga resource persons pagdating sa mga issue na nauugnay sa mga investigation. Do you solemnly swear that the statements you will give before this committee shall be the truth, the whole truth, and nothing but the truth, so help you God? Ang Vice Presidente po ay may direktang control sa 612,500,000 na confidential funds ng kanyang opisina. Mr. Chair, 612,500,000 pesos o mahigit kalahating bilyon. Mr. Chair, ito po ang pondo ng bayan na nawala o hindi ma-explain mula lamang December 2022 hanggang September 2023. At ayon sa mga nakalap ng mga ebidensya at dokumento ng Committee on Good Government, ginasta ang confidential funds sa hindi maipaliwanag na paraan. Attorney Camora, let's give him a helicopter. I don't think he'll do that in one day. So it really raises a question. How did SDO Fajardo certify and say that he personally disbursed this? How do we explain this? It looks like from north to south, tip to tip po ng Pilipinas. May Batanes pa rin po.
At sa aming palagay, ang confidential funds na nagkakahalaga ng 612,500,000 ay nagasta ng di may paliwanag at nawalang parang bula. Sa ganitong halaga, halos budget na po ng isang buong ahensya para sa isang buong taon. Ano, daming pera, oh. Ano yung kalahating bilyon, mahigit. Ang pinag-uusapan po dito, pinaglaruan po tayo? Niloko ho ba tayo? O pinaglaruan po ang publiko pagdating sa kanilang pondo? Isa sa pinakaklaro at pinakamalinaw na violation ng COA rules and regulations ay tungkol sa Special Disbursement Officers. Klaro po sa Joint Circular Memorandum na ang Special Disbursement Officer lamang ang pupwedeng mag-disburse ng confidential funds. Pero ayon kay Ms. Gina Acosta, Special Disbursement Officer, ang sinabi niya ay diretsang instruction ng Vice Presidente na ibigay ang pera sa security officer. Wala kang kaalam-alam kung saan o kanino ibinibigay ni Colonel Nolasco yung confidential funds. Your Honor, si Colonel Nolasco po kasi ang expert sa confidential operation. Then why did you give all the money to Colonel Lachica? Because po may utos po si Ma'am Inday Sara na sa kanya ko po i-release. Malinaw sa Ito yung hearing na nabitin dahil nung sila Chika na sa Nolasco na isasalang, inarbor. Oo. Ayaw kung asan na yung dalawa na yun ngayon. aming committee hearing na sa loob lamang ng 11 days ay nagasta ang 125 million pesos. At sa 4 na araw, sa 11 days na yon ay non-working holidays. Christmas Eve, Christmas Day, and New Year's Eve. Sa makatwid, 11,363,636 and 36 centavos per day ang ginagasta at hindi maipaliwanag ng opisina ng Vice Presidente. At ayon sa accomplishment report ng Office of the Vice President Confidential Funds, 16 million pesos ang ginasta nito para sa maintenance at rental ng safe houses sa loob lamang ng 11 days. Dito lang mga boss, impeach na siya eh. Oh, diyan pa lang yan. Oh, paano pa yung SALN niya? Yung pagmumura niya, pagpapatay niya kay BBM, lahat kay BBM. Oh, kaya nga talaga dito, sigurado impeach siya. Ang problema natin mga friend, yung Senado. May sabihin ko sa inyo bakit problema yung Senado. Daling salita, 1,454,545 pesos ang ginagasta ni Vice President Sara Duterte para lamang sa renta kada araw sa mga safe houses na ito. Ano ba ito? Mga 5-star hotels? May swimming pool po ba tong safe house? Alam po ninyo, medyo dapat nung tinitignan po ninyo, nagtaka na kayo sa laki po ng rentals in 11 days eh. 16 million, very glaring na po yun eh. Ayon sa mga DEPs o Documentary Evidence of Payments na ipinasa ng Office of the Vice President sa COA, nagbayad ang OVP ng 1 million pesos para sa isang safe house noong December 26. 5 araw na deadline ng liquidation report. Hindi po ba kayo nagtaka na sobrang mahal nun? Yung 1 million in just 4 days? Anong klase pong safe house to? Ibig sabihin, ang problema, para saan yung safe house po? 200,000 ang bayad nito kada araw sa safe house na ito. At naririto ang mga nagasta ni Vice President Sara Duterte sa rental at maintenance ng mga safe houses noong 2023. Noong first quarter, gumasta si Vice President Sara Duterte ng 16 million pesos. Noong second quarter, 16 million pesos. At nung third quarter na, ay 5 million pesos. Yan dokumentong galing sa kanila mismo doon sa Office of the Vice President yan At ang biglaan pagbaba sa paggasta ni Vice President Sara Duterte nung third quarter kumpara sa first quarter at second quarter at yung 11 days na rental sa safe houses ay nananatiling palaisipan. At nagpapatunay na isa itong bogus sa pagliliquidate
ng kanyang confidential funds. Sina Mary Grace Piatos at Kokoy Villalmin ang ilan lamang sa mga nadiskubring questionableng pangalan sa mga sinumite ng mga documentary evidence of payments. Pareha din naman dun sa dun sa Mary Grace Piatos. Andito nga, ang gaganda nga ng pangalan nila, di ba? Si Jay Camote, si Miggy Mango, saka yung Dodong Gang, di ba? Parami, pa-creative ng pa-creative, pero ang dami-dami ng Dodong, sunod-sunod na Dodong Gang yun. At may mga nauulit din mga For 72. pero pare-pareho ang petsa. May mga tumanggap rin ng confidential funds na magkakaibang pangalan at magkakalayong lugar, pero iisa ang handwriting at iisa ang tinta ng kanilang ginamit na ballpen. Ayon sa Philippine Statistics Office, 1,322 na mga pangalan out of 1,992 na ipinasang pangalan ay walang birth, marriage, or death records sa kanilang tanggapan. Alalahanin din natin ang mga notice of disallowances na na-issue ng COA sa Office of the Vice President at ng Department of Education. Nitong buwan lang ng isyuhan ng Commission on Audit o COA ng Notice of Disallowance ng Office of the Vice President o OVP. Such disallowance is significant and gives rise to presumption of malversation. At ang mga ito ay malinaw na indikasyon ng betrayal of public trust. At ayon sa 1987 Philippine Constitution, ang betrayal of public trust is a high crime at grounds to impeach the sitting Vice President. Doon lang tapos na mga boss Yung isa lang na yun Kasi ang dami-dami nga nilang pinail na yung articles of impeachment, 4. Isa lang kailangan impeach na siya Pero anyway, andyan na, di ba? 4 nga, di ba? 2 lang yung lumusot. Yung 2, tapos na doon. Di ba? Pero, makapal ang mukha niya. Tingnan mo. Ito siya. Kasi, ang pinanghahawakan ko, yung bumoto sa akin yung 32 million na mga Pilipino na bumoto sa akin. Na kapag sumuko ako, hindi raw siya magre-resign kasi ang pinghahawakan ko, yung 32 million na bumoto sa akin. Sabi niya. Wala na naman, baka rason lang siya, 32 million daw na bumoto sa akin. Wala na! Ilang beses ka na nagpaparali na maisog, Marcos resign. Hindi ka nga makabuo ng libo na tao, 32 million pa. Niloloko mo lang sarili mo Pero alam niyo mga pros. At may sabi siya parang sila yung sumuko. Parang napahiya sila. So, hindi ko... Dapat sana, 32 million na bumoto sa akin, sinasabi mo, dapat sana nagpakita ka ng gilas. Anong ginawa mo? Ano pinakita mo dyan sa mga 32 million na bumoto sa'yo? Nagsisisi yan kung meron man yan. Kaya nga wala ka na matawag halos Kung di mo pa bayaran yung mga magrarally. Meron pa nga, napanood ko mga friend. Nagwawala yung mga senior citizen. Hinahanap yung bayad nila, 1,000 isang araw. Kanila na ang pagkain. Wala! Tapos sabi mo ng isang senior citizen, maski pamasahe lang, ibalik nyo. Wala talaga to Gagawin yun. Kaya ako, noong binabanatan na ako, hanggang ngayon binabanatan pa rin ako, hindi talaga ako susuko. Ang kapal ng mukha nito, putang ina, grabe, no? Paano ka babanatan? Ba't ka babanatan kung wala ka namang kabanat-banat? Yung tatay mo nga, binabanatan, nawala lang binabanatan niya si BP Leni, yung si tatay nito, nahanap ko ito, mga boss. Ang mga senior citizen na ito, umuwing nagrereklamo. Pinangakuan daw sila ng kanilang community leader na mabibigyan kapag umaten sa rally. Magkano mapangako? 1,000 po bawat isa. Kasi doon mo na, pagkain mo na, pamasahin mo, doon na lahat kukuhain. Ngayon, wala pa po. Hindi namin alam kung paano. Kahit paano na naman, kung kahit pamasahin may balik. Wala pang kain. Yan
Nagkaonsihan sa rally para kay Sara Duterte. Oh. Sinusubukan nila makuha yung bayad nila. Wala. Sinusubukan naming makuha ang panig ng mga organizer ng rally ukol dito. Ang mga senior citizen na ito, umuwing nagre-reklamo. Ito pala mga pre. No? Ganito ang pagtrato ni Duterte kay VP Leni noon. Oh. Pakinggan nyo. Mamatay ka na. Vice President ba talaga yan? Kasi he's not capable of running a country like Philippines. You know, for all of these years, she has done nothing. She's a colossal blunder. Colossal blunder. Blunder. Huwag kayong maniwala dyan sa mga itong dilawan. Lalo na, I hate to mention her name, but to si Leni, kung ano man mong pinagsasabi, alam mo, Leni, kung gusto mo, if you really want to do away with the COVID, isprehan natin itong Pilipinas o Manila ng pesticide. Sabihin ko tuloy sa iyo, what time did you go home? Ikaw, nung gabi, anong oras ka umuwi? Gaano kung sinapit ni VP Leni rito, no? Ganito kawalang yato. Oo. Maliit na yung budget ni VP Leni, winawalang niya pa, oh. Ginagawa niya pa na ikaw kagabi, anong oras ka umuwi? Putang, grabe, no? Talagang halimaw, eh. Isang bahay ka lang ba? Dalawang bahay ka? Sa tanong lang ako. Kay congressman ka. Oh. Ginagawa niya na issue, may congressman ka. Sabi niya, putang ina talaga, walang yan, no? Ba't kaninong bahay ka natagalan? Ngayon sabihin ko sa iyo. Matagal na ako maraming sabihin sa iyo. Pero reserve ako naman. When you start your campaign, kung magtakbo ka ng presidente, waswasan kita ng gusto. Oh, this is your nightmare. Yan ang mahirap sa iyo. You want to be relevant. And you know, sometimes you make an idiotic stand. They deserve the best. Anak ka ng... Bakit? Ako, I would give them the worst. Mamatay ka na. Grabe, no, mga pre, no? Gaano ka demonyo, no? Siya na yung nagwawalang iya sa Pilipinas. Nung nakaupo siya, pinapalabas niya pa si Leni Robredo. Ang colossal blunder pa, ha? Grabe, no, mga boss? Pero ito, balik tayo dito sa impeachment dito sa Sayad, no? Alam niyo, mga friend, no? Alam niya yan sa sarili niya. Yung mga inaano sa kanya, totoo. Parang si Duterte rin. Alam niya sa sarili niya na wala siyang lusot. Oo. Pero pilit pa rin silang nagpapalusot, no? Mantakin mo naman doon sa dahig, ang kalaban lang niya, ang kalaban ng mga abogadong Pilipino ron, si Kupalman lang. Wala namang ibang nakipagdidiskusyon, eh. Di ba? Pero ang daming, bukod doon sa kay Atty. Andres, tapos yung isa, tatlo, sila Atty. Conti. Oh, laban lang kay Kupalman. Parang ganon, galing ni Kupalman. Paano mo, di ba? Kaya lang doon, mag-aantay na lang talaga si Digong doon. Oo, kung paano. Anong gagawin niya pang estratehiya. Wala na. Pero dito kay Sayad, hindi ho ito ganito katanga. Para hindi niya alam na wala naman siyang kapanapanalo dyan sa impeachment na yan. Ang problema natin, mga friend, ang Senado. Yan. Kung gaano kakapal ang mga mukha nito mga senador na to, na mag-a-acquit kay Sara Duterte. Oo. Remember, kailangan ng boto para doon 2/3 votes ng Senado. Kailangan ng 15
boto para ma-guilty si Sara Duterte. 10 lang na senador ang boboto ng acquittal, acquit na si Sara Duterte. Wala naman sila magagawa. Yun ang gusto boto O, di ba? Maski pa, tambakan ng ano dyan. Pero yung kahihiyan nga, mga pre, diyan lalabas to. Yung kapal na muka. Doon naman sa Kongreso, ang inaantay lang natin doon, yung dating bumoto ng 200 mahigit plus, baka malabo daw hong makuha yun, sabi niya, nila Secretary Llamas. Pero ako, malalaman din doon, kung sino yung mga makakapal din ang mukha doon, na handang kainin, yung ginawa nilang pagpirma, inimpeach nila si Sara ngayon, biglang hindi nila i-impeach. Pipirma sila ng acquittal ni Sara, hindi nila i-impeach. Di ba? Kapal na mukha ho na lang doon, kaya talaga yung Kongreso sabit na, hindi kagaya dito sa Senado, kinapalan na nga nila yung mukha nila noon, ba't di pa nila ituloy? Di ba? Forthwith na nga di ba? Sinalo ni Chis Escudero, forthwith, naging forthwith. Wala, maski ano pa, sabihin ng tao, hindi na tinag si Escudero, talagang kinapalan niya yung mukha niya, na yung meaning ng forthwith, naging 4 months, naging 1 taon na yata. Ito mga friend, 10 lang sinasabi natin, na pag bumoto ng acquittal, acquitted na si Sara. Ito ang nasa listahan ko, sana mali ako. Pero ang pinagbabasihan ko nga ho kasi, si Sayad, ayaw pumunta sa Kongreso para ipaglaban yung kanyang budget. Kaya ang ginawang budget na sa kanya, yung dating budget niya, 700 million, yun din. Hindi na dinagdagan ng Kongreso. Kasi hindi siya lumaban Forgo. Bahala na kayo kung ano gusto nyo. Sabi ni Sara, ayaw niya humarap sa Kongreso. Pero sa Senado, dumating siya mag-isa. At yun nga, kamay dito, kamay doon. At, sa halip na, naawa daw sila kay Sara. Gusto pa itaas nila Bongo yung budget ni Sara Duterte. Gaano ka kapal ang mukha? Tika, meron siya sariling Vice Presidential Security Group. Grabe, mga boss. Kaya pero siguro baka magkakagulo. Dapat dito, maging parang kagaya nung kay Erap, na nung hindi nila nakuha ng gusto ng mga senador, yung gusto nila na impeachment, para yung opening of the envelope, nagpunta ho sa kalsada, and the rest is history. Napalaya si Erap. Baka ho ganito ho mangyari nito. Umalalay, di ba mga boss? Yun lang, Corona. Justice Corona, di ba? Ang kasalanan lang yata nun, yung SALN niya, yung dollar accounts niya sa ibang bansa, nanabo ko. Na-impeach na. Ito si Sayad, kadami. Pinagmumura yung taong bayan. Di ba taong bayan? Putang ina ninyong lahat. Hindi lahat pa di ba? Ito ang mga posibilidad naboboto ng acquittal. Number 1, Kimo. Number 2, Bongo. Number 3, Marcoleta. 3 na. Lapid. Ito, ano lang natin to Ayon lang ito sa bolang kristal Lapid, 4. Bilyar. Yung 2 bilyar. Mga Duterte yan. Yung magkapatid. Di 2. Di ilan na? 6 na. Yung magkapatid na Cayetano, 2 na naman. 8 na. Di ba? Mga ano na to Escudero. Alam niyo naman kung sino dapat magtotoga ho ito mga ano kay tsura ni Kimo pag nakatoga. Estrada. Isa lang yung lista ko rito. Si Jinggoy, sino pa? Amy Marcos. At saka si Ligarda. Yung Loren Ligarda. Mahigit na ho ito, 10. 1, 2, 3, 4, 6, 8, 9, 10, 11, 12. 12 na ho ito.
Acquit na ho si Sara. Sana mali ako. Mag-collab na po tayo, mga boss. Siguro yung mga senador na boboto ng acquittal dyan, nag-iisip na sila yan. Ay na, paano kaya to? Ipit sila eh. O, di ba? Ipit sila eh. May utang na loob sila kay kay Digong. O, di ba? Itong si Ligarde, yung anak niya, binigyan ng prangkisa doon sa solar, di ba? Biglang naging bilyonaryo. Di ba? Si Kim naman, maski sunugin mo raw siya, amoy Duterte siya, di ba? Nemesis, shout out. Ramon Valencia, shout out. Bossing, manyakol yung kupal na yan. Oo nga. Diba? Ano pa, binibigyan niya pa ng kung saan pa nagpa-interview sa media. Pilit pa niyang hindi siya manyak, ang putang ng gago. No? Ramon Valencia ulit. Dito, bossing, tumingin ka lang ng babae, lalo na sa mga dalagita. Pag nasilip ka sa video ng mga security sa mall, sigurado, nadamputin ka na ng security. At kakasuhan ka ng sexual harassment. Bossing, sinugrales siya tayo. No? Sinugrales, oo. Ba't nasa ka ba, Ramon? Saudi? Galing din ako dyan, Saudi. Bawal talaga tignan ng babae dyan. Pag sumakay ka nga sa bus dyan, lalaki nasa harapan, yung mga babae nasa likod. Ganun ang bus dyan, hindi halo ang babae sa lalaki. Kalat ni Baya, shout out. Kumusta na lang sa pamilya mo, Karaoke, Warriors, family mo. Kumusta rin, Ramon Valencia, ha? Michelle Edwin, Mike, shout out, my friend. Good evening, Kasani. Talagis, kaya hindi umuunlad ng Pilipinas dahil hindi lang pala ito baon sa korupsyon at katangahan, kundi baon na baon pa pala ito sa kalibugan. God bless you. Oo nga. Yung mga kongresista, tignan ko magkano binibigay na tip sa mga Viva Max. Viva Max, mga taga Viva Max. Shirley Jaser, oh. Kaya si Tulpo, 200,000 raw. Tip pa lang yun. Hindi pa sumasakay, ha. Shirley Jaser, oh. Naku, isa na naman congressman na manyakis po eh. Kayong mga taga Quezon City na sinasakupan nito na magaganda at mistisa. Magsipag-ingat kayo sa taong ito. Huwag kayong lalapit sa manyak na to. Sa katulad kong isang ina, ingatan po ninyo ang inyong mga anak na babae, lalo't isa ring mistisa na katulad ni Ann Curtis. Ang daming maihalimbawa, yung pang kamanya kanya ang ibinulgar. Bastos. DDS, utak ka talaga. Anak mo na lang yung pinagpapantasyahan mo. Totoo. Kapal nga ng mukha. Puta niya. Lumabas pa ko saan nagpa-interview ang gago. Pinapaliwanag niya pa yung ginawa niyang kamanyakan. Remedios Agwasan. Shout out. Ginugulo lang ni Suntay yung kamera. Kung yari lang yan para lang maiba ang focus. Lahi ni Digong pala yan. O, di ba? Pastor Jun Lagon, my friend, shout out. Librado Ludovico ulit, oh. Good morning, Karox, and to all warriors watching from Edmonton, Alberta, Canada. God bless po. Stay safe and healthy. Ikaw din. Maril Pabianak, shout out. Bugbog sarado itong si Dides, congressman sa netizen. Bastos siya eh. Totoo na, di ba? Lalo kay Idol Christian Isguera, talagang grabe. Manang-mana ka sa amo mong si Digong, bastos. Sabi ni Christian Isguera kagapon. Oo. Tangina, talagang napakabastos naman talaga ni Digong. Tangina. Yung mga babae, nililips to lips niya. Yung mga OFW, putang gaga talaga. Pero Duterte, tuwan-tuwan mga putangin ng mga, Marilo pa na nito. Kaya umaabuso si Sara sa mga tulad niya, diba? Pero inaasahan talaga ni Sara na hindi siya ma-impeach dahil sa kanyang mga minions sa Senado. Pero na San Juan, shout out. Good evening po, Karox. Hindi tama yung nagbigay ng halimbawa o pahayag si Suntay na may mali siya. Nag-init siya at nag-imagine siya nung makita niya si Ann Curtis. Hindi ayon sa kalalaking tao niya at babae ang pinatutugunan niya. Maraming nanonood at nakikinig na mayaman mamamayan, kabasusan yan. May
pagmamanahan. Totoo, Ferdinand, di ba? Manyak talaga. Rodelio Felipe, shout out. Congressman Suntay, manyakis, tulad ni Robin Hood. Joke Yano, shout out. Didilis kasi, kaya manyakol. O, di ba? David Alin Mendoza. Good evening po, Karox. Aral sa puo nila. Yan na puro kailan ang lumalabas sa bibig. Kung yan lang ang lalabas sa bibig niya, ay manood na lang siya ng Betamax, Viva Max. O yun nga, manyak na eh. Diba? Kalat ni ulit mabuti na lang. At hindi kami mahilig sa mga chicks na yan, ni Kasani, kahit ano pang gaganda at kamistisa ang mga yan. Malaking abala sa pangpagulo. Pangpagulo lang yan sa buhay namin. Mabuti na lang at pinanganak kaming may malasakristan na pagkatao. Ganun ba yun? Kalat ni Key, ha? F-Jack, shout out. Sex maniac siguro yan. Hindi malayo. Si Digong, putang ina, pinipinger niya raw yung katulong niya, oh. Sabi niya, ha? Ang inang yung maniac. Pinapasok niya raw sa kwarto. Minapanood akong video, eh. Oh, tang ina. Ha? Hanapin ko yun. Kaya pala kung balahurain ni Nyolo to si Digong na to, puta talagang totoo pala, yung mga katulong nila pinipinggir ng gago. Ang David Ali Mendoza ulit. Karox, yan pala si Suntay, congressman sa 4th District ng Quezon City. Yan pala pumalit sa nasirang Sunny Belmonte. May pagkamanyakol din at ipinagmamalaki pa niya. Totoo, parang si Digong din. Mary Lebron Nak, shout out, ha. Rodelia Alpiloro. Grabe talaga karisma ng Sara Kim, ng pusit na yan. Gago talaga. Ay, Sir Rox, alaki bulok din pala siya. May comedy pala dyan sa Kongreso. Ha? Sige, Sir Rox, makikinig lang muna ako sa basta dasal lang po tayo, lalo na sa mga nangyayaring gulo. Salamat po and God bless us all po. God bless, Rodelia. Ha? Friend Shermin Sapeda, shout out. July 7, Alcantara, Christiansen. Annalisa Apolinar, shout out sa inyo mga bossing, ha. Sabi ni Prince Shervin, no? Nagmula po sa bayan ng mga astig, mga pogi at makikisig, katiponerang Tia Deli po. Bumabati po ng mapagpalang buhay sa iyo, Sir Rox, at sa buong Team Rocky Warriors the Great. Kailan kaya, Sir Rox, magsasara ang puting tabing ng mga halimaw sa banga, at nang tayo naman po, tayo pong lahat makahinga-hinga na po na maluwag at makapag-move on naman po sa panibagong chapter, ano po, tagal pa yan, Tia Deli. Ubod po ng daming kasukasukang ganap, Sir Rox, pero mukhang mga makikisig po naming mga John Lloyd ng Cavite, mga natutulog po sa pansitan at wala man lang pong malupit-lupit na ganap, at tayo naman po mapahanga naman, ano po, wala nga, Tia Deli. Ewan ko Sir Rox, pero talagang ningas kugon to the max lang po palagi ang ating nasasaksihan. Naku, ewan ko nga ba sa inyo mga sir. Ayan, tayo di ba mahusay lang palagi sa umpisa na at paninindak, pero laging walay at mission nga ang ating palaging ending, ano po. Totoo yan, Tia Deli, mga kababayan mong mga pogi. Tangina. Ano? Paano ka ba naman po, Sir Rox, magiging proud sa nakabitin niya? Ito pong aming mga John Lloyd ng Cavite chapter. Maigi lang po kami sa palagi isang umpisa. Paano ka ba naman po, Sir Rox, di mapapakamot sa ulo at di ka po tutupakin ng matindi? Sikat na sikat po kami sa pagiging maangas at matatapang. At matatapang na dila, pero para lang po kaming mga tutang, mga bahag ang buntot. Paano ka ba naman, sir, di makakatikim ng batikos? Syempre pa, damay-damay lang po yan, Sir Rox. Walang magagawa. Kasi sila po ang bida.
Hanggang ngayon, matatapos na naman po ang Marso. O nasaan na yung mga pugante? Ay, nako, tayo na. Ay, teka, di ba pangako ng Tia Deli ka naman? Ang pangako ni Remulla, Pasko, may makukulong na. Baka sa Pasko ng pagkabuhay, ng Panginoong Hesus. Baka yun. Malapit na yung Pasko ng pagkabuhay, di ba? Ilang araw na lang. Mahal na araw na at magkakaroon na ng Pasko ng pagkabuhay. Kaya, di ba? Yung mga sangkot sa blood control, yung mga dapat makulong, nasan na? Naku, Xerox, talagang lusartan pa more. Mapupurga na lang po ang bituka mo sa kalalaklak na lusartan, pero wala ka po talagang maasang ngiti at masilayang pag-asa sa bukas na darating. Napakasakit po talaga po, Kuya Eddie. Naubos na pong oras at panahon sa impeachment ni Lustay. Kung kailan at ano pa pong magiging wakas, Xerox, tanging si Batman lang po siguro pwede natin tawaging superhero. Dahil ang aming mga Blackjack at John Lloyd po na Cavite, wala pong tibay na maasahan sa ngayon. Sayang lang po ang pagiging mga pogi at pagiging sikat namin. Kaya bago pa po ako makapanghambalo, Xerox, impong ba siyang lalayas po muna muli ay makikisaya muna at makikitropa muna sa Pugong Biyahero na naman. Pampaalis umay lang po muna. Naalis ang umay mo kay Pugong Biyahero. Ako nabubuwisit ako sa totoo lang pag pinapanood ko yung animal na yun. Oo. Kaya di ko sa inyo pong lahat, tunay pong nagmamahal at nakikibaka, ito po ang asungat ninyong tuyang super kulit ninyong Tia Deli. Dasal lang po tayong lahat mga ka-warriors. Ingat po kayong lahat and God bless po, Xerox, sa buong pamilya. Ikaw rin, sa buong pamilya mo, parati kayong mag-iingat. Mabuhay ka po at walang katapusan. Pasalamat palagi ni Tia Deli sa araw-araw na makaubong pagbasa sa aking sakit ng dibdib na pinakamahabang talata, kasaysayan. Shout out, Sister Grace. Mahal na araw na. Magbalik loob ka na kay Lord. Baka bukas o Saturday, meron akong vlog para dyan. Oo. Hi, Grace Tingsay. Jane Labay na, shout out. Xerox, ang pogi mo yata ngayon. Ikaw naman, press na press ang aura mo. Ano nga, tawag dito. Para pag naiisip yung hipag kung napasok ni Satanas, talagang nag-visit ako Friend Jane, Naku, katakot-takot ito si Suntay na ito. Delikado mga babaeng beautiful. Iyon, manyak na manyak. Kung naiisip niya yan, di malayong gawin niya yan dahil dadating ang time na hindi na siya makapagpigil sa sarili niya. Gawin na niya ang na-imagine niya. Bastos. Bastos talaga, di ba? Suntay. Kobe, nagkakalog ka pa. 3J show po. Xerox, ang bastos talaga ng Suntay na to. Pinagpipilitan pa niya. Ang kamanya-kanya, isa siyang congressman. Why not act like one? Mana nga doon sa amo niya, maging professional naman para lang bang kukwentuhan lang sila ng parang nagkikwentuhan lang sila sa kamera kung mag-relate yan ng kanyang imahinasyon. Bastos na imahinasyon. Totoo. Natural. Nakita niya si Ann, maganda, sexy, maputi. Ano sa palagay ng audience mo ang ini-imagine mo? Yun nga. Alangan namang ini-imagine mo na kapatid mo siya. Bastos, nasa isip mo. Basta talagang mga DDS, bastos, manyak, walang comprehension. Mga pinagtampuhan ng katinuan. Pinagtampuhan ng katinuan. Totoo, di ba? Napanood mo yung Friend Jane, si Christian Isguera at saka si Atty. Barry Gutierrez. Ang ganda. Oo, haba lang Pero yan ang topic nila. Yan si Manyak. Bastos. Ang putang nila. Grabe. Ang lupit ni malupit. Pareha sila malupit actually. Di ba? Pinanood ko kagabi. Mas malupit naman si Auntie Claire. Oo, malupit din. 3J show po. Xerox,
dapat dalhin sa Ethics Committee ang suntay na ito. On national TV, nagawa niyang mag-relate ng ganun thought about Ann Curtis. Kaya ang mga kabataan ngayon sasabihin na rin ang kanilang nasa isip pag nakakita sila ng magandang babae. O, di ba? Kapal nga na mukha ang putang ina. Ito lang. 3J siya pala. Sir Rox, kung may manyaki sa Senado, aba, di pa uhuli sa Kongreso. Totoo, proud na proud pa ang mga mokong nasuntay na ito. Nag-init daw siya sa makita niya si Ann. So, pag sinabi mong nag-init ka dahil nakita mong magandang babae, mali siya na yun. Lulusot pa talaga itong suntay na ito basta talaga DDS manyakis. Friend, Dolor Garcia, Amy Bingson. Eman Escalona, shout out ha. Brother Elias Ischo, shout out. Eddie Luna, shout out ha. 3J Shop ulit oh. Hello, pang isang congressman na wala rin sa hulog. Ang anak ni Marcoleta. Isa pa yun, oo. Itong Paulo Marcoleta nasa hearing na Congress na hindi naman pala siya miyembro ng committee. Paka pa. Abay, ang lakas ng apog ng mag-point of order. Wala naman siyang karapatan. Nagre-request pa kay Atty. Luis Tro na alisin na audience. Yun nga, pinapaalis si gago, si Kiko D. Oo. Ang sabi ni Luis Tro, wala naman daw ginagawang di tama ang taong ito. Bakit papaalisin at bakit uutusan Kasi daw, nanggugulo sa Senado before. Ang super talino talaga itong Paulo. Higit pa yun, napahiya tuloy siya. Manang-mana sa tatay niya. Parehas nga sila, oo, di ba? Mission accomplished, mga friend. Hanggang bukas pumuli, oo. Ha? Ay, nako. Yan ho ang ko. Ha? Dadaan ho sa butas ng karayom yan sa Senado. Bago ho yan mahatulan ng guilty. Sana mali ako. No? Sana itong mga senador na sinabi ko, mag-isip naman kayo ng tama, putang ina kayo. Hindi naman kayo pinasisweldo ng tao. Kung pinasisweldo kayo ng tao, hindi nidigong. Utang. Tsaka na ba, utang na loob dito. Sana mali ako, mga friend. Magandang gabi po. God bless. Dasal.